Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa mabilis na nagbabagong security environment sa Indo-Pacific, lumalakas ang usapan tungkol sa mga decommissioned Japanese naval assets na posibleng i-donate o i-export sa mga kaalyado. At nitong mga nakaraang araw, naging laman ng defense headlines ang pagbisita ng Indonesian Defense Minister sa Japan, partikular sa inspeksyon niya sa ilang barkong pandigma ng Japan Maritime Self-Defense Force, kasama na ang lumang Abukuma-class destroyer. Pero ang tanong ngayon, mauuna ba ang Indonesia kaysa Pilipinas sa pagkuha ng Abukuma-class destroyer? At ano ang magiging epekto nito sa Philippine Navy at sa mas malaking security landscape sa Southeast Asia? Ngayong episode, bubusisiin natin ang buong sitwasyon, ang plano ng Japan, ang galaw ng Indonesia, at paano maaapektuhan ng lahat ng ito ang modernisasyon ng Philippine Navy. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Mula nang i-relax ng Japan ang arms export rules nila, unti-unti nang nagbubukas ang bansa sa pag-export ng defense equipment. Hindi pa rin kasing luwag ng ibang bansa ang kanilang policies, pero kitang-kita ang trend, mas aktibo na sila sa pagbibigay, pagbebenta, o pag-donate ng lumang military assets sa kanilang allies. Kasama na rito ang mga patrol vessels na ibinigay nila sa Philippine Coast Guard, pati na ang posibilidad na mag-donate sila ng mga mas malalaking barko sa Philippine Navy, tulad ng Abukuma-class destroyer, na matagal nang pinag-uusapan sa defense community ng Pilipinas. Ang Abukuma-class destroyer, technically frigate by Western standards, ay isang light escort warship na pumasok sa serbisyo noong late 1980s. Kahit may edad na, malakas pa rin ang value nito bilang training platform, patrol vessel, at anti-submarine escort. Key features ng Abukuma-class: may sonar systems for anti-submarine warfare. May Auto-Malara 76mm main gun. May Harpoon anti-ship missiles, bagamat maaaring alisin bago i-export. Mataas ang reliability dahil JMSDF maintained. Kung i-donate sa Pilipinas, malaking tulong agad ito sa naval presence natin sa West Philippine Sea. Ngayon, ayon sa mga lumabas na ulat, kinokonsidera ng Japan na i-export ang Abukuma-class sa Indonesia. At hindi basta rumor lang, ang Indonesian Defense Minister mismo ay personal na nag-inspeksyon ng mga JMSDF vessels, kabilang ang Taigay-class submarine, Mogami-class destroyer, JS Kamana, at ang decommission ng Abukuma-class. Ayon sa Japanese government officials, tila malinaw ang layunin, ipinapakita nila kay Indonesia ang mga barkong maaaring i-offer, lalo na ang Abukuma-class na papalapit na sa retirement. Ibig sabihin nito, naghahain ang Japan ng menu ng mga posibleng assets, mula sa pinaka-advanced na Mogami-class, hanggang sa mas abot kayang lumang Abukuma-class. Ang Indonesia ay agresibo ngayon sa pag-modernize ng kanilang TNIL Navy. Gusto nila ng mga bagong frigates, submarines, at destroyers dahil sa lumalaking tension sa South China Sea at Indian Ocean. May ilang dahilan kung bakit posibleng piliin nila ang Abukuma-class. Mabilis e-activate. Hindi kailangang dumaan sa mahabang construction timeline tulad ng bagong barko. Mas mura kumpara sa brand new ships. Hindi kasing taas ng gastos, perfect para sa mid-level modernization. May anti-submarine warfare capability. Importante para sa Indonesia dahil malawak ang maritime territory nila. Nagpapalakas ng Japan-Indonesia defense ties. Strategic ang relasyon nila sa Indo-Pacific Security Network. Kung i-grant ito ng Japan, posibleng maging mas malakas agad ang Indonesian Navy kumpara sa Philippine Navy sa escort-class ships sa short term. Ang unang anggulo, totoo nga bang itinutulak ng Japan ang Indonesia para unahan ang Pilipinas sa Abukuma-class? Ang pangalawang anggulo, o baka naman part lang ito ng mas malawak na Japanese strategy na palakasin ang buong Southeast Asia options nila, hindi lang Pilipinas. Mahalagang tandaan na, ang Pilipinas ang pinaka-active na partner ng Japan sa West Philippine Sea context. Ang Pilipinas ang pinakamadaling bigyan ng defense donations dahil hindi masyadong sensitibo ang local political environment. Mas consistent ang PH government sa pagkuha ng Japanese ships.
Pero may isang malaking reality. Ang Indonesia ang may mas malaking defense budget at mas kaya magbayad ng mas malaking package deals. Kapag nag-offer ang Japan ng Abukuma class at nag-decide ang Indonesia na bilhin ito agad, posibleng unahan nila ang Pilipinas. Ano ang implikasyon sa Pilipinas? Kung unahan tayo ng Indonesia sa Abukuma class transfer, dalawang bagay ang posibleng mangyari. Isa, possible loss of first priority. Kung limitado ang bilang ng decommission ng units, Indonesia could take the early slots. Ang Pilipinas ay posibleng malate makarating sa queue, unless may separate arrangement ang Tokyo para sa Manila. Dalawa, Japan may go for a different package for the Philippines. Posibleng hindi Abukuma ang magiging default offer sa Pilipinas, kundi Mogami class variant, pero extremely expensive, Shakishima class large patrol ship, o kaya brand new OPVAS manufactured by Japan. May mga ulat na mas gusto ng Japan na i-upgrade ang Philippine Navy gamit ang mas modernong assets, kahit hindi destroyer level. Ang Abukuma class ay mas pang-bridge solution lang, maganda para sa training at presence pero hindi long-term. Kasabay ng inspection ng Abukuma class, sinamahan din ng Indonesian minister ang tour sa Taigei-class submarine, isa sa pinakabagong stealth submarines ng Japan. Mogami-class destroyer, JS Kamana, multi-role frigate na state-of-the-art. Interesting na ang Mogami class ay may bagong improved version na ipapasok sa Royal Australian Navy. Ang Australia ang unang Western nation na magtatanggap ng modified Japanese warship, isang malaking signal ng pagbubukas ng Japan sa global arms market. At kung pinapakita ng Japan sa Indonesia ang Mogami class, ibig sabihin kaya rin nila theoretically i-offer ito sa Pilipinas in the future, kung kaya ng budget. Paano dapat gumalaw ang Pilipinas? Kung ayaw nating maunahan, may tatlong kailangan gawin ng Philippine Navy at DND. Isa, mag-move fast sa NEGOTIATIONS. Ang Japan ay willing magbigay o magbenta, pero mabilis din ang ibang bansa. Kung hindi makapag-decide ang Pilipinas, maaaring maunahan tayo. Dalawa, pumili ng tama, ABUKUMAVS other options. Dapat malinaw ang strategy. Kung gusto natin ng immediate capability, Abukuma class ang fastest option. Kung gusto natin ng long-term combat capability, iba ang ruta, baka Mogami class or entirely other designs. Tatlo, mag-align sa Japan's strategic priorities. Kapag nakita ng Japan na mas aligned ang Pilipinas sa kanilang Indo-Pacific goals, malaki ang chance na tayo ang unahan nila sa donations. So, mauuna nga ba ang Indonesia? Sa ngayon, wala pang final confirmation. Pero base sa mga galaw, mas proactive ang Indonesia. Personal na nag-inspect ang kanilang defense minister. Malakas ang defense budget nila. Kung hindi kikilos ang Pilipinas, pwedeng maunahan tayo, pero hindi ibig sabihin wala ng chance. Dahil strategic partner ng Japan ang Pilipinas, maaaring may nakalaan talagang separate pathway para sa atin. Pero kailangan nating siguraduhin na malinaw ang ating request, mabilis ang negosasyon, at aligned ang plano sa broader defense cooperation. Ang pagbisita ng Indonesian Defense Minister sa Japan ay isang malaking signal, nagiging mas aktibo ang Japan sa pag-export ng military hardware, at maraming bansa ang nakapila para dito. Kung hindi gagalaw ang Pilipinas, posibleng mawala ang ilan sa mga opportunities tulad ng Abukuma class destroyer. Pero kung magiging mabilis ang aksyon natin, at kung magpapatuloy ang matatag na PH-Japan partnership, maraming posibleng mapunta sa Pilipinas, hindi lang Abukuma class, kundi mas modernong vessel sa hinaharap. Ang tanong ngayon, handa ba ang Pilipinas na kumilos bago maunahan? At yan ang dapat tutukan ng public at policy makers sa mga susunod na buwan.